kontrobersya ng kapamilya, babala kay Jericho Rosales pagbagsak ni Jay, at ang di mapantayang kasikatan ni Kim Chiu. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa loob ng mapanghinalang mundo ng Philippine showbiz, ang usapin tungkol sa karera, ugali at paboritismo ay tila hindi na bago. Ngunit nitong mga nagdaang araw, isang mainit na balita ang umikot at nagdulot ng malaking ingay lalo na sa Kapamilya Network. Sentro ng kontrobersya ang isang babala na di umano'y ibinigay kay Jericho Rosales na kilala bilang Iko upang mailigtas ang kanyang magandang karera mula sa pagkakalapit sa isang misteryosong personalidad na tinawag lamang na Jay. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa personal na relasyon, kundi tungkol din sa mas malalim na issue ng attitude, ratings at ang prinsipyo ng business is business sa isang malaking network. Sa kabilang banda, matatag na pinatunayan ng Chinita Girl ng showbiz si Kim Chiu at ang kanyang love team, partner na si Paulo Avellino ang King Pao, na ang kanilang kasigatan ay higit pa sa simpleng pabor. Kasikatan, ang babala, ang impluensya ni G sa karera ni Jericho Rosales. Si Jericho Rosales ay matagal nang itinuturing na isa sa mga A-list leading man ng bansa. May malinis na imahe at tinitingalang talento. Kaya naman laking gulat ng marami nang lumabas ang balita na mismo ang management na ang nagbigay ng direktang babala kay Iko. Ayon sa mga detalye, ang pagkakadikit kay Jay ay nakikitang ikakasira ng image mo at malalaos ka. Ang babala ay hindi nagmula sa simpleng chismis o pag-iinggit. Ito ay nagmula sa kaalaman ng management mismo na matagal nang nauunawaan ang ugali ni Jay. Noon pa man alam na nga ng network ang dala nitong karakter na naging dahilan kung bakit si Jay ay hindi basta-basta mabigyan ng proyekto. Ang ganitong pag-iingat ng management para sa isang sikat na artista tulad ni Iko ay nagpapakita lamang ng matinding alalahanin sa posibleng domino effect na maidudulot ng pakikipag-ugnayan sa isang taong may negative baggage. Ang sitwasyon ay isang malaking paalala na sa showbiz ang attitude o ugali ng isang artista ay kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga kaysa sa talento. Lamang ang pag-uugali sa likod ng kamera at pakikitungo sa mga kasamahan at management ay may direktang epekto sa daloy ng trabaho at sa pangmatagalang tagumpay ng isang bituin. Ang pagbagsak ni Jay at ang malaking pagkakamali ng paghahambing, hindi na nakapagtataka na marami na ang nakapansin sa unti-unting pagkawala ni Jay sa sirkulasyon. Ang mga ulat ay nagpapakita na si Jay ay nilangaw na nga sa Kapamilya Network na nangangahulugang halos wala na siyang proyekto. Ito ay isang malungkot na katotohanan na kadalasa kinakaharap ng mga artistang nawawala ng suporta ng management o mas masahol pa, nawawala ng tiwala dahil sa kanyang ugali. Ang nakakaintriga pa sa usapin, may mga balita na di umano'y akala nito mauungusan sa trabaho si Kim Chiu. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa o mas malamang pagmamataas na hindi tugma sa kanyang kalagayan ngayon. Sa mundo ng sikat at matagumpay, ang pag-iisip na madali kang makaungos sa isang established star tulad ni Kim Chiu na may matatag na record ng tagumpay at matinding suporta ay isang malaking pagkakamaling hatid ng inggit o pride. Ang paghahambing na ito ay lalong nagpatingkad sa kaibahan ng dalawang karera. Ang isa ay patuloy na umaakyat dahil sa dedikasyon at profesionalismo, at ang isa naman ay tila naghihirapan dahil sa paniniwalang masamang ugali. Pinaniniwalaang masamang ugali. Kim Chiu at Kim Pao hindi lang paboritismo, kundi pumatok na sa negosyo o nanegosyo. Sa kabilang dako ng usapin na riyan si Kim Chiu, maraming komento at opinyon ang lumabas at ilan sa mga haters ay nagpakalat ng kwento na unfair daw ang network sa ibang artista at palaging napapaboran si Kimi kasama ang love team nila Paulo Avellino na kilala bilang King Pao. Subalit ang network at ang malaking bahagi ng kanilang fanbase ay may matibay na depensa. Ang katotohanan ay mahal na mahal ang isang Chinita Girl ng buong Kapamilya Network at ng masang Pilipino. Ang love team ng Kim Pao ay nadudulot ng matinding saya at excitement na pinatunayan ng mataas na ratings ng kanilang mga proyekto. Bukod pa rito, ang mga kababayan natin abroad o overseas Filipino workers o FWs ay panay ang paghihintay at pagsuporta sa kanilang mga ganap na nagpapahiwatig ng global appeal at commercial viability ng dalawa. Ang Kim Pao ay hindi lang basta sikat, sila ay isang winning formula. Ratings game. Sila ay consistent na nakakuha ng mataas na rating. Awards taon-taon sila ay nabibigyan ng parangal na nagpapakita ng critical at popular na pagkilala, quality at suporta. Ang kanilang mga proyekto ay itinuturing na may magandang kalidad at higit sa lahat, tinatangkilik ng publiko kahit pa walang prangkesa ang network sa isang panahon. Hindi na ito paboritismo, kundi isang epektibong estratehiya ng negosyo.
Ang prinsipyo ng network negosyo ay negosyo. Sa huli, ang pagpili ng management sa mga artistang bibigyan ng malaking proyekto ay nakasalalay sa isang simpleng prinsipyo. Business is business. Tulad ng pahayag sa video, ang mga boss naman kung saan sila pumapaldo, doon sila mag-i-invest. Walang negosyo ang magbibigay ng malalaking pundo at proyekto sa isang artistang walang kasiguraduhan sa mataas na ratings o may reputasyon ng masamang ugali na maaaring makasira sa kanilang brand return. Bakit mag-i-invest ang network sa isang artistang tulad ni Jay na wala din naman mataas na ratings? Hindi ito personal kundi pragmatismo. Positive image. Si Kim Chiu bilang isang artista na patuloy na naghahatid ng magagandang proyekto, mataas na rating at nanalo pa ng award ay ang perfectong investment. Ang mensahe ay malinaw. Support na lang kung sino ang umaangat. Ang Kapamilya Network bilang isang negosyo ay pinipili ang mga artistang nagdadala ng kita at prestihiyo. Ito ay isang leksyon, hindi lamang para kay Jay, kundi sa lahat ng mga nag-aasam na sumikat sa industriya. Konklusyon, attitude at performance ang batayan ng kasikatan ay hindi permanente at ang talento ay hindi sapat. Ang kwento ni Jericho Rosales, Jay at Kim Chiu ay nagpapakita na ang professionalismo, mabuting ugali at kakayahang magdala ng kita ang mga tunay na batayan ng pangmatagalang tagumpay sa showbiz. Ang babala kay Jericho Rosales ay isang pagpapaalala sa lahat ng artista na maging maingat sa mga taong kanilang pinipili. Ang pagbagsak ni Jay ay patunay na ang masamang ugali ay nagdudulot o magdudulot ng nilangaw na karera. At ang mga tagumpay ng Kim Pao ay nagpapatunay na kapag pinagsama ang talento, kasipagan at matinding suportan ng madla, ang network ay handang tumaya at mag-invest. At sa kabilang banda, paano nakikita ng Kim Pao ang kultura ng mga tagahanga sa kanilang 30s? Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi isang love team sa pinakamahigpit na kahulugan. Para sa mga nagsisimula, hindi sila insaktong dilat ang mata ng mga kabataang umaasa na nangangailangan ng pahinga sa karera. Pareho silang matatag at bona fide na mga bituin sa kanilang 30s. Ang kanilang unang serye ang Linlang, isang misteryong thriller na nakasentro sa isang nakakalasang na kasal at pagtataksil, at tiyak na hindi nagbibigay inspirasyon sa kilig at ang pakikipagtulungan kahit na sa una ay hindi mukhang ito ay sinadya upang maging anumang bagay, ngunit isang one-off. Ngunit ang kanilang chemistry ay napatunayang napakalakas sa hindi inaasahang pagkakataon na ang mga tao ay nakadikit sa kanila na parabang nakatuklas sila ng bago. Susunod na malaking bagay in sort of role reversal in the traditional showbiz model. Parang ang mga fans nila ang nauwi sa pagbibenta ng idea ng dalawa to the powers that be, not the other way around. Kim Chiu at Paolo Avellino, naramdaman ng mga producer ang buzz at hindi nagtagal ay dumating ang mga follow-up na proyekto. Isang Filipino adaptation, ang Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim at My Love Will Make You Disappear, at ang kanilang pinaka-inaabangan at pinakabagong handog, The Alibi sa Prime Video. Ngayon sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa edad na 35 at 37, ayon sa mga pagkakabanggit, ay bininyagan ng kanilang sariling classic two-syllable love team na tag na Kim Pao.